Sa ibang balita, steel bridge connector na pansamantalang kapalit ng bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge, binuksan na ngayong araw. Silipin yan sa sentro ng balita ni April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao. Hindi na mahihirapan pa ang mga residente sa mga bayan ng Santa Maria at Kabagan dito sa lalawigan ng Isabela dahil bukas na ngayon ang Kabagan Santa Maria Bridge. Para kay Kuya Alan na isang tricycle driver, malaking ginhawa ang tulay dahil mapapadali raw ang paghahatid niya ng mga pasahero sa dalawang bayan. Maganda sa amin, lalo sa aming mga drivers. Malaking tulong na po itong nabuksan ulit yung tulay na po natin. At hindi na po naabala yung mga pasaheros dahil sa tulay na ito. Malaking tulong po sa amin. Si Aldrin naman na taga Santa Maria, hindi na raw kailangang umikot pa, lalo na kapag umaapaw ang Cagayan River. Kapag kami po galing kaming Santa Maria, mas okay po to na nagbukas na, lalong-lalo na kapag yung overflow bridge hindi po madaanan. Nahihirapan po yung mga dyan po sa amin, Santa Maria. Ang mabilis na pagbubukas ng tulay ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang taon na tapusin ang steel bridge connector sa gumuhong bahagi ng tulay. Nais kasi ng Pangulo na agad na masolusyonan ang pagkaantala ng kabuhayan at pampublikong serbisyo sa lugar. At para ligtas na magamit ang tulay, may mga restriction na ipatutupad ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Una, magiging passable lamang ito para sa mga sasakyang may maximum gross weight na 3 tonelada at 2.5 meters overhead height. May traffic cones din na nilagay upang gabayan ang mga sasakyan sa center lane ng one-way arch bridge. Bukod dito, magiging 24/7 ang traffic management sa tulay upang masiguro na walang sasakyang makalulusot at lalabag sa itinakdang safety measures. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, sisimulan na nilang gawin ang permanenteng solusyon para sa naturang tulay upang kayanin ang mas mabibigat na sasakyan. Yung agreement dun sa solusyon, sisiguraduhin na lang natin mapondohan to starting 2027. Yun lang sisiguraduhin natin. Para masimulan na next year, this year gagawin natin yung final na disenyo. Next year, sisimulan na natin. So hopefully, 2.5 years matatapos na itong buo. Pero in the meantime, magagamit pa rin siya ng light vehicles. Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin. Sa ngayon, patuloy ang pagsusumikap ng kagawaran na mapabilis ang ilan pang proyektong pang-infrastruktura para sa mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan. Mula rito sa Isabela para sa Integrated State Media, April Salucan Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.